Hindi mo alam kung kailan ito sasalanta. Walang sinuman o anumang bagay ang pwedeng makapagsabi kung kailan ito mangyayari. Yan ang lindol, isang mapaminsalang delubyo at natural na fenomena na kayang maghatid ng kumpletong pagkawasak sa kahit anumang bagay na nakatungtong sa lupa at kahit maging sa tubig. Sa panahong napapadalas ang pananalanta ng lindol sa iba't ibang panig ng mundo, masasabi mo pa bang ligtas ang iyong kinatatayuan? Kaya naman sa videong ito ay ating aalamin ang mga pinakamalakas na fault lines na pwedeng magising at magdulot ng malakas na lindol sa buong Pilipinas. Kaya't simulan na natin. Ngunit bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel at interesado ka sa ganitong mga content na tumatalakay sa siyensya, discovery, conspiracy, kakaibang pangyayari, katatakutan at iba pa, ay pakipindot mo na din ang subscribe at bell button para lagi kang updated sa mga bagong uploads ko. Maraming salamat po. Ang bansang Pilipinas ay nakapaloob sa tinatawag na Pacific Ring of Fire o kilala din bilang Circum-Pacific Belt, isang hugis horseshoe na hilera ng mga tectonic plates at aktibong mga bulkan. Ito ang dahilan kung bakit ang Pilipinas ay madalas makaranas ng mga paglindol o pagyanig ng lupa. Ang lindol na ating nararanasan ay nahahati sa dalawang kategorya, ang volcanic earthquake at ang tectonic earthquake. Ano nga ba ang volcanic earthquake? Dahil sa pagkulo ng magma sa ilalim, sanhi ng matinding pressure, ang pagputok ng bulkan ay nagsasanhi ng pagyanig ng lupa na siyang nagdudulot ng lindol. Ang volcanic earthquake ay nakakaapekto lamang sa mas maliit na area. Ngunit ang peligrong dulot nito sa pagputok ay maaari pa ding makapaminsala ng ari-arian at kahit buhay ng tao. Ang pangalawang klase ng lindol ay ang tinatawag na tectonic earthquake. Ang tectonic earthquake ay tumutukoy naman sa paggalaw ng mga tectonic plates. Ito ay isang layer ng mga solidong bato na tinatawag na lithosphere. Ang mga tectonic plates sa mundo ay mayroong iba't ibang sukat at kapal, kung kaya't ang mga ito ay may pagitan o awang na siyang tinatawag na fault lines. Ito ang dahilan kung bakit ang mga tectonic plates ay gumagalaw at nag-uumpugan na siyang dahilan ng paglindol. Ang tectonic earthquake ang siyang pinakamalakas na klase ng lindol sapagkat kaya nitong makaapekto sa mas malawak na lugar at mas mapaminsala din ito. Ano nga ba ang mga aktibo at pinakamalalakas na fault lines sa Pilipinas? Kamakailan lang, niyanig ng magnitude 6 na lindol ang border ng Myanmar at Thailand. Ang pagyanig na ito ay nagdulot ng takot at pagkabahala sa mga residente at naramdaman sa ilang bahagi ng Southeast Asia. Muli nitong pinatunayan na ang mga fault line sa ating rehiyon ay aktibo at anumang oras ay maaaring magdulot ng mapaminsalang lindol. At kung sa kanila ay bigla itong tumama ng walang babala, hindi malayong mangyari rin ito sa atin, lalo na't patuloy na binabantayan ng mga eksperto ang posibilidad ng tinaguriang The Big One, isang napakalakas na lindol na maaaring idulot ng mga aktibong fault lines sa Pilipinas. Number 1. Marikina Valley Fault Line o kilala din sa tawag na Valley Fault System. Ang fault line na ito ay maaaring makaapekto sa ilan sa malalaking bayan at syudad. Kabilang na dyan ang San Mateo Rizal, Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, Carmona, Biñan, Santa Rosa, Calamba at Tagaytay. Kapag gumalaw ang Marikina Valley Fault, inaasahang hindi lamang ito makakaapekto sa mga nabanggit na lugar, kundi maging ang iba pang mga kalapit nito.
Ayon sa kinematic block model ng 5-volts, ang Marikina Valley Fault ay tinatansyang maghahatid ng lindol na mayroong 6 hanggang 7 magnitude at maaaring umabot sa 7.6 na magnitude. Ang death toll ay tinatansyang aabot ng 35,000 hanggang 120,000 o mas higit pa, sapagkat maaapektuhan nito ng labis ang Kamaynilaan, lugar ng mga nagtataasang istruktura. Maaari ding umabot ng 3 milyong katao ang kailangang i-evacuate. Number 2. Central Philippine Fault. Ito ang mayroong pinakamalawak at pinakamahabang fault line sa buong Pilipinas. Sakop nito ang Ilocos Norte, Aurora, Quezon, Masbate, Eastern Leyte, Southern Leyte, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at Davao del Norte. Ito ang mga lugar na most seismically active regions o pinakaaktibo at madalas makaranas ng pagyanig. 2 trahedyang naidulot nito sa kasaysayan. Ang 2006 na Leyte mudslide na sumira sa bayan ng Ginsagon sa Southern Leyte. Ang 1,970 Baguio earthquake noong Hulyo 16 na may lakas na 7.7 magnitude na nagdulot ng pagkawasak ng mga ari-arian na umabot sa 20 bilyong piso at kumitil ng 2,412 katao. Number 3. Western Philippine Fault. Isang fault line na nasa ilalim ng dagat mula Luzon Sea patungong Mindoro Strait, Panay Gulf at Sulu Sea. Ayon sa mga eksperto, kapag gumalaw ito ay maaaring magdulot ng magnitude 5 hanggang 6 na lindol. Delikado ito para sa mga lugar na malapit sa dagat dahil maaaring magsanhi ito ng tsunami. Ang isang magnitude 6 na lindol sa ilalim ng dagat ay maaaring magdulot ng tsunami na may taas na 5 metro, sapat upang sirain ang mga gusali, ari-arian at pumatay ng tao tulad ng nangyaring Japan tsunami noong 21 taon. Number 4. Eastern Philippine Fault. Isa ring underwater fault sa Philippine Sea, malapit sa Ilocos Region, Cagayan at Batanes. Kapag gumalaw ito, maaari ring magsanhi ng tsunami. Lalong delikado ito sa mga mangingisda sa laot kung abutan sila ng pagyanig ng Eastern Philippine Fault. Number 5. Southern Mindanao Fault. Isa sa pinakaaktibong fault line sa bansa. Simula pa noong 1900, ang Mindanao ay nakaranas na ng humigit kumulang 35 lindol. Matatagpuan sa Moro Gulf at Celebes Sea. Noong Agosto 17, 1976, nagpakawala ito ng 8.1 na magnitude na lindol sa karagatan na labis na nakaapekto sa Cotabato City. Lahat ng mga bayang malapit sa Moro Gulf at sinundan ito ng tsunami na tumagal ng halos 5 minuto at ang alon ay umabot sa 9 na metro. Ito ang pinakamalaking tsunami sa history ng Pilipinas, binansagang Midnight Killer, pumatay ng lagpas 8,000 katao sa Cotabato City at Sultan Kudarat. Ikaw kaibigan, taga saan ka at masasabi mo bang ligtas ang iyong kinatatayuan? Muli, this is Bright Owl PH and see you on my next video. Peace out!